Ito ang lalawigan ng Aurora. Dito ako pinanganak at lumaki. At ngayon, heto, dito pa rin nakatira. Itatanong niyo siguro, Daddy Hiram, ba't puro luntian ng paligid at walang mga malaking gusali? Aba, maganap naman kayo ng mga malaking gusali sa probinsya? Oh guys, ang Aurora ay pang 73 probinsya sa buong Pilipinas. At may luwang na mahigit 13,000 hektarya. At tuwing ika-19 ng Pebrero, pinagdiriwang ang karawan nito. At dahil inaasahan ko na matao ang araw na yon, tinungo ko ito ng mas maaga para makapag-vlog na maayos. At sa bidyong ito ay papakita ko sa inyo ang mga lugar na pwede nating puntahan dito sa aming lalawigan. 8 bayan na bubuo sa lalawigan ng Aurora. Ang bayan ng Kasiguran. Alam niyo ba guys, sa dito sa Kasiguran ay maraming mga naniniraan na mga Bicolano. Bayan ng Dinalungan, pagkatabihan sila. Bayan ng Hay nako Baler, kinulang pa kayo ng materyales. Baler naman ang sentro ng Aurora. Anyari, ba't ang layo mo naman Dilasag? Magkagalit ba kayo? Dilasag naman ang huling paraiso ng Aurora. At syempre, ang aking bayang kinalakhan, ang Maria, ang una at pinakamalaking bayan sa Aurora. At si Jollibee naman ang pinupuntahan ng mga bata. Ha? Paano napasok si Jollibee sa usapan? Nakakagutom ka Jollibee. At ito naman ang malaking pinya ng San Luis, bayan ng San Luis. At katabi naman ng Baler at Maria ay ang bayan ng Dipakulaw. Nasa tingin ko sila mag-uwi ng corona. Aba, kayo nang masisipag mga taga Dipakulaw. Teka nga muna, ba't parang may kulang? Ay, bayan ng Dingalan, wag mong sabihin ikaw ang gumawa nito. Pero alam nyo guys, ang Dingalan ay sobrang ganda ng lugar na yan. At wow, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Xiaomi. Na ang pinopromote ay si Honor. Ano daw kaya yun? Bahala nga kayo dyan. Tulad sa ibang lugar guys, ay meron din paligsahan dito ng mga kubo. At ang una kong sinugod ay ang kubo ng Dingalan. Yun guys, so ang daming mga pwedeng pasyalan. So ito guys, ang pwede mong puntahan sa bayan ng Dingalan: Rock Formation, Mountain View, Lamau Cave, Lighthouse, at makikita mo ang lahat yan sa Barangay Paltik. Matawi Beach at Intertidal Zone na makikita mo naman yan sa Barangay Matawi. At sa Barangay Ibona naman makikita mo ang Lipit Picnic Ground, Abongan Falls at Lactas Falls. At ang Tabi Falls, Tanawan at Makibatu Falls ay makikita mo naman sa Barangay Umiray. O diba ang dami? Kalma lang guys, Dingalan pa lang yan. Katabi na po ng Dingalan guys ang Dipakulaw. At mapapawaw ka nga naman talaga sa Dipakulaw. Grabe sila, mukhang maghahakot talaga sila ng corona. Ang hindi ko lang maintindihan, alam kong mahilig kayo mamangka, pero bakit kailan pa kayo gumawa ng ganyang klase ng bangka? Lulutang ba yan? Uy, joke lang yun na, alam pa naman decoration yan eh. Aba, ayos ha. Pwede ba akin na lang yan te? Meron fall sa Ampere? Meron po. Hanggang sa ano lang ako, doon sa may bato, doon sa may rock formation. Oh guys, hindi ko alam na may falls pala sa Ampere. At yan ay ang Breaking Water Falls. Makikita rin dito sa Dipakulaw ang Dipakulaw Estuary, Pamuasan Cove sa Barangay Dinadjawan, Bantay Lubot sa Barangay Lubot, at ang sikat na rock formation sa Ampere Beach, na kung saan muntik na akong lamunin ng dagat nung nag-vlog ako dito. Grabe ang ganda nitong boat nila guys, meron pa itong second floor. Kaya lang naalangan ako. Sa bigat kong to, kakayanin kaya ako nito? Grabe, sobrang ingat ko dyan guys. Baka kasi imbis na makuha nila ang corona, ay hindi na't nawasak ko na. Ang ganda talaga guys ng kubo na to. Sino kaya ang engineer na gumawa nito? Pwede kayang ilipat to sa bukid ko? Dito naman sa taas guys, ay makikita pa ang iba pang mga larawan ng mga falls dito sa Dipakulaw na pwedeng puntahan. Tulad ng Baol at Aliman Falls sa Dinadjawan at ang maliliit na isla ng Jarabasin. Dito rin sa taas guys, ay kapansin-pansin ang mga handmade product na ang cute ng mga basket na to. At ang sabi ni kuya na nagbabantay, gawa daw ito ng mga PWD at nagkakahalaga ito ng 120 pesos. At isa pang napansin ko dito guys, ang kanilang dekorasyon na native talaga. Kawayan lang ito guys na inangat ang balat. Yung katabi namin barangay guys na tribo ng mga Igongot, sila yung ang gagaling gumawa ng mga ganito. Tuwing may kakasalo kaya piyesta sa kanila, ay makikita mo ang mga dekorasyon na yari sa kawayan. Maliban sa tourist spot na pinopromote din nila dito ang kanilang homemade na coffee. Ayaw ko sanang tikman guys, kaya lang pinipilit nila ako. Sabi nila kapag di daw ako nagkape, wag daw ako makapunta-punta ng Dipakulaw. Eh grabe man kahigpit nyo ay. Hey guys, joke lang yun ha. Baka mamaya tuluyan na akong iban sa Dipakulaw. Ang totoo, ayaw ko sana magkape, kaya lang nauuhaw ako. Kaya sinabi ko na lang na masarap at matapang. Weh, kung alam ko lang binuhos nyo yung 500 grams na Nescafe para maging matapang. Ha! Joke lang yun. Ang totoo, nakaka-proud bilang taga rito na maraming napoproduce ang Aurora na produkto. Ang totoo na ako'y bata pa, sa amin maraming nagtatanim ng kape. At isa na doon ang tita ko. Kaya lang guys, kailangan ko nang umalis at baka mamaya ipaubos sa akin tong kanilang kape. Sunod naman na pinuntahan ko ang San Luis. At tulad ng Dingalan at Dipakulaw, marami ka rin mapapasyalan dito.
Tulad na lang nitong Mother Falls ng Ditumabo, Taban Falls ng Barangay El Pimentel, Dibulalan Beach ng Barangay Dibot, at ang Dibot Bay. Kung ang Dinggalan ay may malutong na banana chip at ang Dipakulaw ay may matapang at masarap na kape, ang San Luis naman ay nagpo-produce ng hashish. Ay sorry, panghilot pala yan. Masarap na Coco Jam at wow ano to. Naku, dito ako mahilig guys. Kung ang Ilocos ay meron silang pinagmamalaking sukang Iloco na gawa sa tubo o sugarcane, meron din kaming sukang tuba. Nagawa naman ito mula sa dagta ng bulaklak ng niyog. Pagkatapos ko ng San Luis guys, ay pinasok ko naman ang pinagmamalaki naming boat ng mga taga Maria. Kung mapapansin mo guys, ay wala kang gaano makikita ang mga larawan ng mga tourist spot. Pero nagulat ako guys na makita kong ang dami rin palang pwedeng puntahan dito sa bahay ng Maria. Alam niyo ba guys kung bakit sila naglagay dito ng parang puno ng balete? Dito kasi sa Aurora matatagpuan ang pinakamalaking puno dito sa buong Asia. At yun ay ang puno ng balete na matatagpuan sa Barangay Quirino sa Maria. At mayroon na akong ginawang vlog patungkol doon. Yan. Ay, sa wakas, makakasakay na tayo ng kay ano, kay Mayor. Isa sa inyo sir, pasalin. Anong makina nito? Motor po. Motoros makina. Sa ano po na, dual tank. Ang galing oh, ito. Oo. Oh guys, akala ko noon na laruan to ng mga bata. Isa itong DIY na owner type jeep. Ang kaso guys, hindi siya pwede sa public road. Ay, may Hindi ito. po siya May- pwede sa public road. Ay, hindi Kailangan pwede. lang po namin kapag design or Ay, ganun. ano, pag sa parks, pag meron po kayong palaro ng 4x4, Ilalabas lang. Para po Hindi siya pwedeng pang service. So yan. Wala makina daw niya is Mio. Mio daw yung makina niya. Paano mabuksan ito kuya? Ay, wala. So yan. Oh. Pero tignan mo, ano, parang ang bigat niya, ano? Yan, kaya niyang dalhin to. heavy duty pa rin siya sa guide din. Hmm. Sticker? Hindi pa ako nakagawa ng sticker to. Okay, mahal. Hindi ako. O ayan, hininga na tayo ng sticker. Lukong mga bata to ah. Sino ba kasi yung napuso ng mga sticker na yan? Pati tuloy yung mga hindi kilalang vlogger na dadamay. May iba nga tayo ng usapan guys. Alam niyo ba yung aking passport ay nag-expired na? Buti na lang talaga, nag-vlog ako dito at binigyan ako ni kuya ng bago. Ayaw niyo maniwala. O ayan siya guys oh. Kaya yung walang passport dyan, alam niyo na kung saan madaling kumuha. O joke lang, baka mamaya bigla kayong dumagsa sa tourism office ng Maria. Ito katulad sa Rockville Balete Eco Park. Tatatakan nila sa Tatatakan. customized na stamp nila parang ganito. Yan. And then, Okay. magagamit mo rin itong mga vouchers na to pagpapasok sa kanilang mga tourist spots. Ito po yung mga partner namin tourist spots sa Maria Aurora. Okay. And then, once na makumpleto mo po lahat ng tourist spots na nandito sa ating booker, libre ka na sa lahat ng entrances sa Ay, talaga? Wow. Bagay na bagay sa akin. Yan po ang system niya. Salamat kaya. Sige po. Ito pala yung pangalan pala eh. Kuya Ariel. Si Mayor talaga. So ito yung napansin ko na ano, may falls pala sa Janawan. Yes po. Oh guys, ang ganda nito. 3-layered siya na falls. At hindi naman siya ganong kalayuan mula sa amin. At mas lalo na itong isang to guys. Ang Pakugaw Falls na siyang pinakamataas sa mga falls dito sa buong Aurora. Dahil matatagpuan ito sa taas ng ilog na bumabaybay sa aming barangay. Kakao farm. Oo. Oh yan, yung isa pa yan. Nakita ko rin yan dun sa brochure nung ano eh. Kaya po yung usapan namin sa dinidevelop na parang katulad po sa laon yun, sa grapes. Ito naman po kakao naman. Kakao. Tuturuan ka nila paano Gumawa ng chocolates. Ay, exciting yan, ano? And then, yung gagawin mo, yun rin yung inuuli mo. Oo. Yan po yung sustainable. Bali saan yan? Nga pala, kaya ano, may ganito. May una. Ito. Ito po, picture po ito ng ating 4x4 Pound Football Challenge. Every Oo. fiesta. Saan yan banda? Barangay Dimapod si Puerto ginaganap dun sa Ramada. ng Pakugaw. Ay, oo. Sa Ilonggo po. Oo, sa baba. Invited po buong Pilipinas dito madalas. Yung mga nakikipag challenge po dito na taga Kabanatuan, Oo. Pampanga, Cavite. Usually po yung mga kakilala rin ng mga other Oo. clubs po dito sa Maria Aurora. Ito naman po sa lahat pa rin sa platform sa may dam. Sa may dam. One way. Oo. Ito po, meron silang kayak, regular kayak,
star kayak, yung makikita mo yung tubig sa ilalim habang nagkakayak ka. Oo nga, Diba, malinaw, na no? malaking isda, makikita mo. And then kung gusto mo naman ng pamilya or gusto mo kumain ng Open yan. yes po. Open Kung gusto mo kumain ng tanghalian nyo, doon ka, pwede ka sa pwedeng kubo nila. And then pwede ka rin kung mag-camping dyan. And then kung bird watching, kung mahilig ka sa mga ibon, meron rin po dyan. Katulad ng mga Philippine ducks natin, native po, and endemic sa Pilipinas yun. Oo. Marami po dyan sa Naparisa po. Oo, ito nga yung yung saan ko ba napanood yun kay Jessica Soho yata. Yes. May mga ganito na ibon na di doon lang makikita talaga sa Ito po. Dito Ayan. sa Maria Aurora, ano po kasi ito sobrang rare po is. Oh, ayan. Katulad po nito, Ayan. medyo rare po ito, Mr. Kita. Lalo na po ito, Philippine Eagle. Parang alam po namin is si Maria Aurora na lang ang merong recorded na living Philippine Eagle sa Luzon. Sa Luzon. Usually po, nasa Mindanao na kasi yung mga known individuals ng Philippine Eagle. Pero tayo sa Maria Aurora, meron pa. Oo. Pero hindi na lang po namin alam kung nasaan siya ngayon. Pero alam namin na buhay pa siya at meron po tayo dito sa Maria. Then, ayun po, ito, malaki part po ng Egomo tribe culture po yan, si Kalaw. And then, nagkawin po sa Tarifit, si Luzon Farmville. Ano rin po yan, endemic rin lang yan sa island po ng Luzon. And then, marami po tayo niyan. Ayun naman po yung nakakatawa. Philippine Sagat Eagle. Ito po, baka kilala ninyo. Itong ibon po. Ito Ayan. yung pinagmulan ng design sa kwento ng Ibong Adarna. Sa kanya po kinuha yung illustration. Siya yung inspiration sa Ibong Adarna. Kaya Ibong Adarna rin po ang tawag namin dyan. So, ayan. Philippine Trogon. Philippine Trogon. So, pag in-imagine yung ibong Adarna, yan na yun, no? Yes po. So, yun. So, ano pong pangalan niyo pala kaya? Del Martiones po. Tourism staff po ng Tourism Maria Aurora. Dito po yung ano niyo, ano? Yung page niyo. Yes po. Nakalagay naman dito. Aming passport and then nasa brochure. Okay, sige. I-tag nyo lang kami sir para ma-share po namin. Okay. Sa mga Sige, salamat kaya. Sige po. Katapos ko sapot ng Maria guys ay sunod kong pinuntahan ng ano to? Ba't paano napasali ang tribo ng mga sinaunang tao sa paligsaang ito? At ano naman kayong tribo to? Ay pampihira, tribo pala ng dilasag. Alam kong sagana kayo sa mga laman dagat. Pero ano naman na kaya nyo at pinaglalagay nyo ang mga malaki alimango, pusit ang mga pating diyan. Abay grabe man guys, ganti mga laman dagat. At mais na mga yan. Ganyan sa dilasag guys. Pag nagtanim ka ng mais, iisang bunga lang siya guys. Pero gante. Sobra naman yata martis yan. Naintriga ako sa napakalalaking mga laman dagat at mais guys. Kaya pumasok na ako na makahingi ng mahiwagang pataba at nang masubukan nga. Uy, wag yung masyadong seryoso yung mga pinagsasabi ko ah. Joke lang yun. Guys, ang dilasag pala ang pinakawaling paraiso dito sa Aurora. Dahil siyempre sila ang pinakawaling bayan. Dahil pagkatapos nun ay lalawigan na ng Isabela. Yes sir. Ay, nakakita rin ako ng taga-dilasag sa wakas. Sa inyo ba to? Sa dilasag ba itong Gasuyan at Gayusan na falls na to? Yes sir. Ayan, ang dami palang falls sa Aurora. Pag nagkataon pala, mapupuno ng channel ko. Ang ganda ng ilog nila, buhay na buhay, Ayan, hanggang picture na lang muna tayo, guys. Di bale, mapupuntahan natin yan soon. Ayan, tingnan nyo muna yung mga listahan ng mga dadalawin natin. Narito ang mga tourist spot na pwede nating puntahan sa Dilasag. Canawar Beach ng Barangay Dinyog, Dimabiton Falls, Parang Hills pero di sigurado, Odsdaw Falls. Guys, pagtanong nyo na lang ang mga yan pag naandun na kayo. Mahogany River ng Sitio Mahogany, Barangay Masagana, Singip Falls ng Barangay Dilagidi, ang Tariktik Point o Lighthouse yan guys, at Kamanghamanghang Dinyog Beach. Hindi gaanong kalakihan ang Dilasag guys, kaya hindi kayo mawawala sa mga lugar na yan. Huwag kayong mag-alala guys, mababait ang mga NPA diyan. Ay, ito mga product nila, yan. Ang ganda, ang galing nila mag-drawing. Ayan. Salamat po ha. Sunod ko naman pinuntahan ang katabi nito, ang Baler.
Magandang hapon po. Ay, Dito sa Baler guys ay marami ka rin pwedeng puntahan. Pangunahin dito ang Sabang Beach ng Barangay Sabang, Museo de Baler, mga ancestral house ng dating Pangulong Manuel Quezon at ang kanyang asawa na si Doña Aurora, Ermita Hills, Lighthouse at Digisit Falls na matatagpuan sa Barangay Digisit. At may mga activities din dito na pwede mong paglibangan tulad ng surfing sa Sabang, KTV sa Baler Motor Park at kung marunong ka mag-skating, meron ditong skate park. At kung ikaw ay lasinggero, pwede ka sa boat na to. Dahil wow, napaka-generous ni ate kasi may palibre siyang pulutan at inumin. Sayang kung alam ko lang, tinawag ko sana yung mga kakilala kong mga lasinggero. Hindi na kasi ako naglalasing ngayon, 3 years ago na. Pero bakit ganon? Kahit di na nga ako naglalasing, lasinggero pa rin ang tingin sa akin ay ibang tao. At dahil mapilit si ate, sige, ilabas ang pulutan at inumin. Sayang din naman kasi. Nga, inaamon ako ni ate, oh. Patay tayo dyan. Pero malay mo mga baka mas okay ito kaysa doon sa. Kasi yung tequila na ang sama ng lasa, parang mainit siya na ano. Mainit na pag hindi mo nilagyan ng lime. Talagang. Mas okay siya. Kamusta sir compare dun sa regular na natitikman? Actually, kapag ano, mas matapang yun, pero mas okay ang lasa nito kasi medyo matamis siya. Ganun yun. Saka para siyang ano, Ano sir, kasi malalasahan mo yung parang lambanog sa balat. Oo, parang yun. Aftertaste siya. Medyo matamis siya. Kahit mainit. Mainit nga. Pero may init talaga sir. Oo. Okay na okay yan. Malamig pa naman din ang panahon ngayon. Magkano ang bote niyong ganyan? 250 po siya sir isang bottle. 750 ml. 150 ang isang bote, 750 ml siya. Kasi ang trabaho ko dati sa barko, sa bar. Ang tequila actually, parang agabi. Alam mo yung agabi? Hindi. Yung may halaman, siguro lang hindi nyo alam yung pangalan nun dito, pero meron tayo nun. Alam mo yung halaman na tulis-tulis na gano'n? Ano ba ako nakakita dito? Bali, hindi ko na pinilit sa atin alamin kung ano yung halaman na binabanggit ko. Dahil mamaya baka siya malasing sa kaisip nito. Pero sobrang napakabait niya, talagang gusto niya akong lasingin. How about sir yung Bignay natin sir? Ayan. From Bignay Berry. Gawang Asbaha and sir. Red wine, Yes po, red wine. Red wine. Pero siguro okay na. Baka hindi na ako Salamat na lang. Sabi ko nga guys, hindi na ako lasinggero, 3 years ago na. Kaya yung mga martes dyan na nagpapaalala ng mga kalokohan ko 3 years ago, ay di wow. So kayo na ang pinatawad ni Lord at ako hindi. Ay, salamat ah. Salamat din po sir sa pag-visit. Thank you. At least alam ko na yung mga places na. Sige. At ito naman ang Dinalungan guys. Hindi na ako pumasok diyan guys, pero alam nyo ba na ang Dinalungan kasama ang bayan ng Dinadjawan na sinasakop ng lalawigan ng Dipakulaw ay may mga napakagandang mga white sand beaches. Oo guys, at pwede mo siyang itapat sa Boracay. At isa rin ang kasiguran sa mga inaangaan kong bayan dito sa lalawigan ng Aurora pagdating sa mga beach. Dahil grabe guys, sobrang ganda ng mga beaches dito. Isa sa mga binabala ko na pasyalan. Pumunta po kayo. Huwag niyo Kasiguran. lang pong balaking pumunta Ay, po. pumunta ako. Pumunta ako, no? Ito naman ang mga lugar na pinagmamalaki ng kasiguran. Kasapsapan Beach, River and Mangrove sa Barangay Kulat, Quaresma Beach sa Barangay Calaggan, Ontok Lighthouse, Dialang Falls, Delugan Beach ng Barangay San Ildefonso at Ditinagyan Falls. At tulad sa ibang bayan, marami ka rin ditong pwedeng paglibangan. At gaya ng sinabi ko, matagal na akong tumigil sa pag-inom. Pero bakit? Nagmumukha pa ba ako lasinggero guys? Gusto niyo to sir try? Lambanog? Ay, naku po, salamat na lang. Baka di na ako makalakad at parang dinamahan na ako sa kabila. Huwag kang mag-alala ate, alam ko na sa susunod, dadaling ko dito yung mga manginginom. Pero alam nyo ba guys, ng kanilang lambanog, agawa sa nipa o palm. Ganito, sasak. Ay, oo nga, no. Yan, no. Ako ito ginagawang kaong. At dahil na-curious ako sa lasa ng bunga ng nipa at sa katakawan ko na rin ay hindi ko na hinindihan si ate nung inalok ako nito. Parang niyog lang pala sa maliit. Oh guys, para lang siyang lasang niyog pero mas malambot. Maya pa guys ay pinatikim din sa akin ni ate ang kanyang masarap na ano. Sus, aminin nyo matat sa hindi. Pag mga ganyang linyahan talaga, nakikiliti yung mga utak ninyo. Gumagawa kasi sila guys ng sweet potato candy. At dahil nga sa katakawan ko, gusto ko ubusin lahat. Pero syempre kahit pa paano, marunong naman ako mahiya. Ang mga ito ba, ayaw nyo bang ipatikim sa akin? De, joke lang, grabe namang grapala na yan. Mga product sample yan guys, na galing naman dito sa kasiguran. Hindi ko na mahintay na ipilit sa akin yung lambanog guys, kaya nagpaalam na ako. Sige, ate, salamat. At
At dito naman sa kabila guys ay may mga tindahan ng mga handmade products. At alam nyo ba guys, isang bagay yung sa akin umagaw ng pansin. Meron sila dito unique design na gawa sa dahon ng kakao. Dahon siya ng kakao. As in, daon talaga siya ng kakao. Opo, dahon lang po siya ng Matibay naman. Dinikit po. Opo, Oh, dahon ng design. Yung, Yung pamaypay, gano'n. Ito po yung dahon. Oo. Tingnan natin. Oh, yan guys, oh. Sabi na natin dahon daw to. Ito, dahon nga naman ng kakao. Siyempre, pero paano yung ginagawa nyo dito? Binibilad nyo? Opo, parang gano'n. Hindi ko alam kung anong process kung ginagawa nila dyan. Na ano lang. Ang ano ko lang po dyan, taga-dikit na lang. Ay, oo. Wow. Galing, ano? O yan, no, dahon ng kakao. Galing talaga ng Pinoy, ano? Ito nga nagagawa sa design sa tsinelas. Pero syempre, hindi naman to as in na dinikit mo dyan. Kumbaga, meron siya sa loob na parang tela. May tela siya sa Parang design lang siya. No? Pero ang ganda niya, no? Parang lalo na to, oh. Lampshade. Ang ganda niya. Pamaypay. Sabi, ang galing talaga ng Pinoy. Hindi lang dito sa Aurora, kundi sa buong Pilipinas. So ayan guys, pinakita ko na sa inyo ang mga lugar na pwede nyo bisitahin dito sa aming lalawigan. So ano pang hinihintay nyo? Sugod na! Hi guys, thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe. Click the bell notification button para ma-notify kayo pag meron tayong bagong upload na video.